A Day in My Life as a Work From Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! It's another Work From Home diary and today is another day to live the life that was given to us. May mga taong para sa kanila mabigat bumangon araw-araw. They carry heavier burdens than us that we do not know anything about. May mga problemang pinagdadaanan na hindi mo masabi sa iba. May ibang ina-isolate nila ang sarili nila kasi feel nila tinalikuran na sila ng mundo. But I hope that they do not give up on life. Every day may nagsa-struggle to survive but I hope they find a little hope na magiging mabuti rin ang sitwasyon mo in the future. Minsan kasi naisip ko, bakit yung iba they were so famous, mayaman na, may magagandang career and yet committed suicide. Pero hindi pala yun ang ticket to have a peace of mind and to live happily. Again, they carry heavy burdens we know nothing about and we do not know what's happening behind those glaring spotlights. Mahirap man ang buhay, may pinagdadaanan man tayo, makudkud pa rin ako dito kasi isa ito sa bumubuhay sa amin ng anak ko. Ipagluluto ko na lang si Jeff ng meatballs and added some veggies to make it healthier then seasoned it. I wanted it to be kinda special so ang isang slice ng spam na natira na isipin kong ilagay rin dito and cut strips of nori wrap to form it like this. Nilagay ko na siya sa pan and fried it together with some chicken nuggets. I then arranged this lunchbox and added some sauteed veggies as well at saka for snacks ay jelly, gummy worms at chocolate drink lang. Bibili lang siya ng additional snacks na gusto niya sa canteen nila dahil binabaunan ko naman siya ng pera. After sending him off to school, tinapos ko na ang trabaho ko at natulog. Then pagising ko as always in the afternoon, I had to take my brunch. For today's brunch, gagawa ako ng cabbage roll and just blanched the cabbage sa tubig at pinakuluan ng few minutes. After that, pinalamig ko lang ito at ang sobrang ground meat na ginawa ko kanina, ginamit ko lang para ilagay dito sa roll and also added cheese to make it a little bit extra and form it like this. Isi-steam ko lang ito ng mga 20 minutes at in-arrange na sa pan and while waiting for that, ang magiging timer ko ay ang aking quick yoga. Para hindi ako mabagot sa kakahintay na maluto yung pagkain, i-allocate ko na lang sa pag-yoga to keep me relaxed. When I started doing this, I noticed na mas nagiging mahimbing ang tulog ko. Probably because kahit mukha siyang simple, nakakapagod rin siya. After that, I just made a strawberry banana smoothie para i-pair sa cabbage roll at tamang-tama na naluto na rin ito. I also made a homemade peanut sauce and just topped it then sprinkled it with sesame seeds. This is my quick brunch and for those who have been following me for a while now, you would know na isang beses na ako kumakain ng rice sa isang araw. Most of the time, kapag bago akong gising, ay very light meal lang talaga katulad nito at sa dinner time na ako kumakain ng rice. Pero kahit ganun pa man, nagkakabilbil pa rin ako. Hindi talaga yan maiiwasan ng karamihan kapag nagkaanak na, no? After my meal, I just got ready and left the house para pick upin si Jeff sa school. When we arrived home ay naggutom pa nga si Jeff at kumain ng sotanghon cup noodles habang nanonood ng paborito niyang anime lately. Sinasabayan na rin siya ni Cookie na manood kasi ayaw makipaglaro ng kuya niya sa kanya. Nagwo-wonder tuloy ako kung naiintindihan ba ni Cookie yung pinapanood niya or naa-amaze lang siya sa mga kulay na kinakikita niya. Later that day ay nagtupi lang ako ng mga damit kasi ganito naman talaga ang routine ko sa hapon. Naglilinis, nagtutupi ng mga damit, ag-aayos sa bahay at kung ano-ano pang maisipang gawin. Si Cookie naman tinabihan lang ako at behave lang talaga siya habang nanonood ng TV at naghihintay lang sa akin na matapos sa gawain ko. Ni hindi man lang siya umalis sa tabi ko hanggang sa matapos ako magtupi ng mga damit. I just went to the kitchen at nag-reheat ng frozen meat na niluto ko weeks ago habang nilalagay ko lang itong mga damit na natupi ko sa cabinet namin ni Jeff. Yung cabinet ni Jeff, bungkag talaga yan kada open ko kaya ina-arrange ko talaga yan always. Kapag hinuhugot ang damit niya, hay nako, hindi talaga careful at nasisira ito lahat ng in-arrange ko. Ang bata nga naman, nung nainit na yung pagkain ay gumawa na ako ng taco for Jeff dahil ito lang yung dinner niya habang ako naman ay ang tirang pagkain na ni-reheat ko lang kasi sayang rin kung matapon lang na okay pa naman. Ayoko masayang rin ang pagkain kaya kung okay pa naman ay kakainin ko lang rin yun. May natira pa kasing konting miswa kagabi so ni-reheat ko lang at saka yung cabbage rolls kanina at mabubusog na ako sa dinner kong ito at si Jeff naman. Magkaiba kami ng dinner today na very seldom lang talaga nangyayari pero hindi rin kasi kumakain si Jeff nitong cabbage roll kaya konti lang ang niluto ko. Then I headed to my room after cleaning the kitchen at nag-get ready na naman para sa isang mahimbing na tulog ngayong gabi. At ayan lang muna. Thank you so much for watching. Bye!